Okay, good day. Topic natin for this video uh, is about unlike signs. Kasi uh, final coaching na natin to. Uh, Last 9 days ng review natin uh, before ang exam. Okay? Since marami pa ring nalilito dito sa mga unlike signs na ito. For example, sample lang to ha. Negative 2 plus positive 3. Yung iba, okay, ano sa kanila yan. Basic lang. Negative 2 plus 3 equals positive 1. Diba? Kasi nga, iba-follow natin kung sino yung positive, sino yung mas malaking number. Yan. Negative 2 plus 3. So, 1 yung answer, di ba? How about negative 2 minus negative 4? Yung iba, nalilito dyan. Negative tapos negative. Yung sinubtract yung dalawang negative. Okay? So, dito pag-aaralan natin kung ano nga yung basic niya para hindi kayo malito pagdating ng exam. Kasi lumalabas talaga tong mga ganitong mga topics. Okay? Sige, start na tayo. Okay, dito tayo unahin natin si multiplication. Pag nag-multiply tayo ng unlike signs, okay? Negative, ayan na, negative times negative equals to, so kapag nag-multiply ka ng dalawang integers na negative, so ano yung result niya? Automatic positive, okay? Ayan, ito yung result niya, positive lang. Next, negative times positive. So, ano yung sagot dyan? Example, negative 2 times positive 4. Yan. So, automatic, ang sagot dyan is negative. Ayan. Negative. Okay, next. Baliktarin natin. Positive times negative. For example, 4 times negative 5. So, anong sagot dyan? Okay. Tama. Tama yung nasa isip mo. Negative. Ayan, negative. Magbigay tayo ng sample For example, ito. Negative 4 negative 4 times, ano ba yung example natin? Lagyan natin ng yan. Negative 4, para hindi kayo malito, lagyan natin ng ano ba tawag dyan? Yan. Ano ba tawag? Quantity or negative times, ayan. Negative 4 times negative 4. So, automatic, diba ito? Ito yung first na sample natin. Negative times negative is equals to positive 16. Okay? Next. Kapag negative naman, yan. Negative 4 times, yan na, positive na yan. Negative 4 times positive 4. So, ang sagot dyan is negative 16. Okay?
Kasi nga, negative times positive is equals to negative. Yan. Negative 16. Next. Ayun, binaliktad ulit natin. Baliktarin natin. Ito. Positive 4 times negative 4. Ayun na, binaliktad ko lang ha. So, anong sagot nyo dyan? Positive times negative is equals to still negative pa rin. Okay? Ayan. What about, hindi kasi automatic naman talaga kapag positive, hindi ko na nilagay. At yan pag positive times positive, automatic naman talaga yan na positive talaga yung sagot niya, yung answer. Ayan. For example, ito na. 4 times 4. Okay? Equals 16. Okay? Ito yung sample niya ha. Sample ng multiplication. Kung paano mag-multiply ng mga integers na unlike signs or like signs. Pero yung pinaka-topic natin ngayon is about unlike signs. Kasi automatic naman kapag like signs, positive naman talaga yan. Okay? Next tayo. Dito naman tayo sa division, dividing integers. Dividing unlike signs. Naman. Negative divided by negative is always positive. Okay? Next. Negative divided by positive. Anong sagot dyan? Automatic negative. Diba? Okay, baliktarin ulit natin. Isa-isay natin to ha. Actually basic lang naman to. Positive divided by negative is negative ulit. Okay? Pag positive divided by positive, ayan, automatic positive yan. Okay? Ito naman. Gawan natin ng sample. Negative 4 divided by negative 4. So, anong sagot dyan? Negative 4 divided by 4 is equals to positive 1. Okay? Kapag naman negative 4, dito na tayo sa pangalawa. Negative 4 divided by positive naman to. Positive 4 equals to, anong sagot dyan? Always negative. Okay ha? Negative 1. Okay, baliktarin natin. Para lagyan natin lahat ng sample. Positive 4 divided by negative 4. Okay. Positive 4 divided by negative 4. Sagot dyan is always negative 1. Okay. Sa panglas, 4 divided by positive 4 divided by positive 4, matik. Ang sagot dyan is positive 1. Diba? Kasi nga, positive divided by positive is equals to positive. Okay? Nakuha nyo ba? Basic lang to ha. Actually, ni-refresh ko lang to para ito yung ginawa kong first na topic for the final coaching kasi nga ito yung parang fundamentals natin. Aside sa PEMDAS, next siguro ng topic na to, PEMDAS yung susunod ko para
clear lahat tayo. Okay, next. Dito naman sa kabila, ito, lagyan natin ng, yan. Dito naman sa adding and subtracting, magkaiba naman to. Magkaiba na yan kasi may mga rules din dyan. Okay? Okay. Dito naman sa adding and subtracting, magkaiba yan dito. Dito sa multiplying at dividing, unlike signs, may mga similarities sila, di ba? Nakita nyo kanina, di ba? Pag-explain ko, may mga similarities sila. Like for example, negative times negative. Dito, meron din dito sa kabila, di ba? Sa division, negative divided by negative, positive. Tapos dito rin sa kabila, negative times positive equals to negative. Dito rin sa kabila, negative divided by positive, negative din ang sagot. Dito naman sa adding, unlike signs at subtracting, iba na. So okay, simulan natin. Okay? Negative plus negative is always negative pa rin yan. Okay? Negative. Sa adding, di katulad dito sa multiplication at division, yung negative times negative at positive, negative times negative sa dito sa multiplying at saka dito sa dividing, yung negative divided by negative nila is positive. Dito naman sa addition or adding, yung negative plus negative is negative yung result niya. Okay? Yung pangalawa naman tayo. Negative plus. Yan. Ito lang. Negative plus positive. Yan. Lagyan natin ng para hindi kayo malito. Negative plus positive. Yung result dyan is depende. Depende kung sino yung mas malaking value. Yun yung susundin. Yun yung ifa-follow na sign. And then, yun din yung ikakopy natin. For example, ito. Dito tayo sa baba, negative 6 plus negative 6 plus negative 8. Ayan. Hindi. Ano na lang. Positive. Ito lang. Positive 8. Ayan. Negative 6 plus 8. Sagot dyan is 2. Positive 2. Kasi nga, mas malaki yung value nito ng 8 kaysa sa negative 6. What if, baliktarin natin, 6 and 6 minus 8. So 'di ba, yung 6 ba pwede ba nating i-subtract ng ng 8? 'Di ba? Cannot be na. So meaning hindi pwedeng i-subtract ng 8 ang 6 kasi nga cannot be. Okay, kasi kung ang mangyayari diyan, magiging decimal na siya. So yung mangyayari ang answer diyan is negative 2. I-follow natin kung sino yung mas malaki. So mas malaki si 8. Ayan, mas malaki yung value niya, kaya yung sign niya ang kakopy natin. So yung 6 automatic may may kahit hindi natin lagyan ng plus sign yan, automatic yan, negative 6, positive 6 yan. Okay? Same rin dito sa kabila, pag positive plus negative, ayan. Positive plus negative, depende pa rin yung dyan, yung sagot natin ha. So ito naman,
kapag like signs, ang tandaan nyo dito sa adding ha, kapag yung like sign siya, like signs, meaning magkapareho sila ng sign, automatic add nyo yan, add. Kapag unlike, yan. Kapag unlike signs, automatic subtract. Okay? So, madali lang naman. Positive, kapag positive plus positive equals automatic positive. Ayun na. Basta tandaan nyo sa adding, kung sino yung mas malaking value. For example, unlike, ano na sila, magkaibang signs na. Magkaibang signs, negative 8 plus 6. Ito, pag magkaibang signs na, automatic, yung ipa-follow nyo or ikakopy nyo na lang na sign is kung sino or kung anong number yung may pinakamalaking value. Okay? Yun yung susundin. O dito sa negative 8 plus 6, yung pinakamalaking may value sa kanya is itong 8. So, automatic, negative 2. Yan, negative 2. Kapag binaliktad naman, 6 plus negative 8. So, same pa rin ng sagot. Kasi si 8 yung may pinakamalaking value. So, yung sign niya ang susundin natin. So, negative 2 pa rin yan. Kapag negative 8 plus negative 6. So, ano mangyayari dyan? Diba dito, sabi negative plus negative is equals to negative. Diba ang sagot dito? Okay? So, ang sagot dito is negative 14. Kasi nga, negative plus negative is equals to negative. So, kahit gamitan nyo pa ng calculator yan, negative 8 plus negative 6. Ang sagot dyan is negative 14. Okay? So, kapag positive naman lahat, positive plus, yan, positive 8 plus positive 6, automatic sagot naman dyan is 14. Unlike dito sa kabila, ayan, unlike signs kasi yan siya. Unlike. Ito yung tinatawag natin na unlike. Unlike signs. Ayan. Then, ito namang dalawang ito, like signs. So, kapag like signs sila, both like signs, sa addition, automatic, i-add natin yan. Dito naman sa kabila, dalawa silang puro sila positive. So, automatic, positive 14 ang sagot dyan. Kasi, like sign silang dalawa. Okay? Dito tayo sa sa subtraction naman. Okay, dito naman tayo sa subtracting integers. Subtracting integers na unlike signs. Okay? Dito naman tayo sa negative minus. Para hindi kayo malito, lagyan ko ng ganito. Negative minus negative. So, anong sagot dyan? Hindi muna natin sasagutin yan kasi ang mangyayari dyan, ito yung tinatawag na keep, change. Alam kong alam nyo rin yan. For example, ito. Negative
minus negative, hindi pa yan yung sagot. So, ang gagawin natin yan, for example, ito ha, gawa tayo. Gawa tayo ng example. Negative 8 minus negative 6. Yan. Negative 8 minus negative 6. Kasi nga, negative minus negative. So, lahat yan negative. So, ang mangyayari dyan, kapag sinabing keep, diba tatlo yan? 1, 1, ito yan. Para hindi kayo malito ha. 1, tapos ito yung sa gitna. Yan yung sign, di ba? Yung pangalawa, tapos ito yung pangatlo. 1, 2, 3. Okay? So, ang mangyayari dyan, ganito yan. Sabi, yung number 1, i-keep mo yan. Okay? Dito tayo sa kabila. Para masundan nyo. Yung number 1, keep natin yan. Yan. Keep, so meaning, copy-paste lang natin yan dyan. I-copy lang natin. Negative 8. Tapos naman yung pangalawa, yung number 2, change daw. So, itong sign na to, itong negative yan, ito, yan. Gawin natin positive. Okay? So, from negative, naging positive na siya. Kasi nga, at sabi sa number 2, na rule number 2, change. Okay? Yung negative, naging positive. And then, ito naman pangatlo. Sabi dito, ayun na pangatlo, change. So, from negative 6, magiging positive na yan. Magiging positive. Okay? So, therefore, dito pa lang natin sasagutan. Kapag dito, ito yan, negative minus negative, hindi pa natin yan sasagutan. Kasi nga, ano pa natin yan, papalitan natin ng mga signs. Keep, ito yung tandaan nyo, kapag nagsusubtract kayo, kapag yung nasa gitna is subtraction, or meaning, magsusubtract kayo, always yung tandaan yung keep, change, change. Yan, tatlo lang yan. Keep, yung pinakaunang number, yan, keep mo, yan. Keep mo lang siya, hindi mo siya papalitan. Yan, negative 8. And then yung sa gitna na minus, change mo, palitan mo. So, naging positive. And then ito naman yung pangatlo, yung negative 6, change mo rin. So, from negative 6, naging positive 6 na siya. Okay? So, sagutan natin. Negative 8 plus 6. Saan ba yun? Ito. Negative plus positive. Diba? So, mangyayari dyan, 2. And then, ano yung sign na ilalagay natin? Kung sino yung mas malaking value. So, si 8 kasi yung malaking value. So, siya yung susundin natin. Therefore, the answer is negative 2. Okay? Vice versa rin to. Kapag ganito rin, negative, vice versa pa rin ha. Negative plus, mali. Negative minus, ayan. Negative minus, positive. So, same pa rin. Ito, keep natin to. Change natin from negative to positive. From minus to, from minus to add, plus sign, okay? And then, ito naman, change pa natin to, itong pangatlo, from positive magiging negative. Okay? Same pa rin yan dito sa kabila. Okay? Example, gawa ulit tayo ng sample para mas maintindihan nyo. Negative minus positive. So, negative 8 minus
Negative 8 minus positive 6. Okay positive 6 yan. Hindi ko ginawang ganito, baka malito kayo. Negative 8 minus negative 6. Malilito, ano kaya? Wait lang. Hindi ko ginawang ganyan para hindi kayo malito. So, nilagyan ko ng ganyan. Yan. Hindi. Positive pala yun, Okay. Negative 8 minus positive 6. So, keep change from negative gawing positive. Tapos itong positive gawing negative. Okay. Negative 8 plus negative 6 is equals to, ano yung sagot kanina? Negative. Ayan. Tapos basa sa kabila. Negative. Negative plus negative is equals to negative 14. Okay? Ano pa? Kahit pabaliktarin natin yan dito, ito. Positive minus negative. For example, baliktarin naman natin. Naging ano naman siya? Ito, para yan sa negative minus minus positive ha. Ito naman sa kabila, sa baba, ito baliktarin natin kasi nga ito na yung pangatlo na tayo. 8 minus negative 6. Okay? Keep natin to si 8 yan ito. Keep natin si 8. Tapos si minus ito. Yan ito. Gawing positive, change. Keep, change. And then si negative 6 magiging from negative magiging positive. So, ayun naging naging like signs na siya. Like signs na. Positive 8 plus positive 6 is equals to positive 14. Okay? Okay. Gawa tayo ng practice ha. Okay. Try nyo yung sagutan to ha. Try nyo yung sagutan. Ayan. Try nyo itong sagutan. I-post nyo muna itong video na to. Kuha kayo ng papel. And then, sagutan nyo. Ito yung guide nyo ha. Ito. Yan. Tingnan nyo kung kaya nyo na ba. Okay? And then, basta post nyo muna itong video na to. Kasi, sasagutan ko kasi to. So, i-assume ko na pinost nyo na yung video na to. Okay. So, okay, sagutan natin. Positive 6 minus 3. Okay? Keep, change. Or pwede naman diretsuhin na natin na 6. Ito dito pa tayo sa number 1 pa tayo ha. Yung kanina na sinabi ko na keep, change, ayan. For example, kasi subtracting yan. 6 minus 3 ay mali pala. Puro pala positive.
Yan. 6 minus 3 equals to 3. Yan. Okay, hanap tayo mamaya nung ito. Ito yung ibig kong sabihin ito. Ito yun. Mamaya. Yung keep change. So dito, 6 minus 3 kasi 10. Positive 6 minus positive 3. So automatic, 3 yung sagot natin. So next, negative 3 plus 6. Okay? Negative 3 plus 6, automatic, unlike signs, so minus siya. Negative 3 plus 6 equals 3. Okay? Ito yun, no? Negative plus, saan ba yun? Negative plus positive equals 3. So, yung value itong value na to, ito yung malaki. So, ito yung susundin natin na sign. So, 3. Negative 3 plus 6 equals 3. 3 ulit, di ba? Nagets nyo? Yan na. 3 ulit sagot dito. Number 3 tayo, number 3. Negative 3 minus positive 6. Ito na yan. Negative 3 negative 3 minus 6. So, anong sagot dyan? Kapag dumaan kayo dito sa keep change, ayan, negative 3 plus negative 6. Okay? Nakuha nyo ba? Kasi kinonvert natin siya. From negative, ginawa nating positive ito. Tapos ito namang positive, ginawa nating negative 6. So, ang sagot dyan is negative. Ano sagot nyo? Negative 9. Ayan. Negative 9. Kasi, basta ganito, nag-minus kayo ng negative minus positive. Ayan, ito yun. Negative minus positive. Negative 3 minus 6. So, ganun gawin nyo, ha. For example, nasa exam kayo, tapos medyo nalilito kayo, ha. So, ang tandaan nyo, kapag may sa subtracting unlike signs, keep change lang yan. Oh. Negative 3, keep mo. Tapos, yung ito, gawing positive. Tapos, yung itong 6, gawing negative. So, negative 3 plus negative 6 equals to negative 9. Okay? Saan ba yun dito? Negative. Yan. So, ito negative 9. Next. Positive 3 minus 6. So, paano ba yan? Same ulit, ganun pa rin. 3 minus 6. 3 plus. Yan. 3 plus negative 6. So, ang answer natin dyan is negative 3. Yan. Kasi nga, yung 3, for example, ito yung 3. I-divide mo yan ng 6. Diba? Pwede ba nating i-divide ng 6, i-divide ang 3 ng 6, diba? Hindi. So, ang magiging sagot dyan is negative na. Kasi kapag ginawa nating long division na yan, magiging decimal na yan dyan. Diba?
Yan ha. Huwag kayong malito ha. Kasi alam ko na kahit itinuturo ko na to sa inyo, ano pa rin kayo, nalilito pa rin kayo. Ano lang, practice lang. May ano pa tayo. May 10 days pa tayo para mag-review. Kasi dito kadalasan nawawala. Kahit pagdating sa PEMDAS, dun sila nawawala sa unlike signs. Kung paano ginagawa yung unlike signs. Next, negative 6 plus 3. Yung ginawa natin kanina, keep, change, para lang sa ano yan ha, sa subtracting unlike signs lang yan ha. Kapag addition naman, for example, ito, negative 6 plus 3, automatic, ang sagot dyan is, 3, minus lang natin yan kasi may negative. Negative 6 plus 3 equals 3. Tapos, sundin natin kung sino yung pinakamalaking value. So, yung pinakamalaking value na may negative sign, so, yun yung isusundin natin. Okay. Negative 3. So, number 6 naman tayo. Ito na. Negative 6 minus negative 3. Okay? Ito na siya. Negative minus negative. Okay? Ito yung next natin. Negative 6 minus negative 3. So, ang gawin natin is itong plus, ito siya, oh. Gawin natin yang positive, tapos ito naman gawin natin 3. Ha? Ito yung ginawa natin, keep, change. So, dito, yung negative, kinonvert natin to positive. So, naging positive na yan. And then, etong negative, naging 3. So, same lang siya sa number 5, di ba? Ito. 6 tsaka number 5. Ito yan. So, ang sagot natin dyan is 3. And then, follow natin yung may pinakamalaking value. So, si 6, automatic, negative 3 yan. Negative 3. So, dito naman. Number 7. Number 7 tayo. Negative 6. Ayan na, addition tayo ha. Negative 6 plus negative 3. Ayan na. Ito siya. Negative plus negative. So, automatic yan. Okay, number 7. Negative 6 plus negative 3. So, kung ita-translate natin to sa parang ano ba tawag dyan ha? Kumbaga, Kalye style. Ibig sabihin ng negative 6 plus negative 3, meaning may utang ka ng 6, uutang ka pa ng another 3. So, yan yung ibig sabihin niyan ha. So, ang sagot dyan is negative 6 plus negative 3. Ito na yan. Negative plus negative is equals to negative pa rin. Okay? Negative 9. So, may utang ka na ng 6, uutang ka pa ulit ng 3. So, nadagdagan. Kaya, naging negative 9. So, yan yung ibig sabihin ng mga, pag nag-add tayo ng dalawang negative na numbers, so, automatic, diba ito yan, no? Negative plus negative. So, ang answer dyan is negative. May utang kang 6, tapos dadagdagan mo pa, meaning na plus to, di ba? Dadagdagan mo pa ng 3 utang. Uutang ka ulit ng 3. So, 3 na utang mo. Negative 9. So, dito naman tayo sa number 8, multiplication naman. So, negative times negative is equals to
Positive what? Kasi 'di ba, sa multiplication, negative times negative is equals to positive. So ang sagot diyan is 18. Kasi nga positive times positive, ito, yan o, kuha nyo ito. Negative times negative is equals to positive 18. So dito naman tayo sa number 9. 6 divided by negative 3. Kapag positive divided by negative, ano yung sagot doon? Negative. Ito, negative divided by negative equals to positive 2. Tama ba? Tama. Positive. Negative pala. Negative. Ayan. Negative 2. Number 10. Negative 6 times negative 2. Automatic. Negative. Yan o. Negative times positive is equals to negative 12. Hindi pa ako na dito sa number 10, hindi na siya 3. Ginawa ko ng 2. Okay, wait lang. Okay na, hindi ko na babaguhin. Kasi 2 pala nalagay ko dito. Instead na, actually 3 talaga yan. Diba? Na-observe nyo, 6, 3, 3, 6. Kaso nalagay ko dito, 2. Wala namang problema yan. So, negative 6 times positive 2 is equals to negative 12. Okay? I hope you got this one sa topic na ito na unlike signs. And then next natin naman is about PEMDAS naman tayo. Practice tayo ng PEMDAS. Practice tayo ng PEMDAS kasi hanggang ngayon dami pa rin na hindi marunong mag-solve ng mga PEMDAS problems. Yung mga word problems about PEMDAS. So, PEMDAS. Yan. Lagay natin sa taas. PEM. Yan. PEMDAS. Ano ibig sabihin ng P? Paren. Yan, parenthesis. E. Exponents. Lagyan natin ng S. M. Ayan. Alam nyo na yan. Multiplication. Ayan. D naman. Division. Tapos, A. Addition. Isa-isahin ko to ulit. Kahit na meron na dun sa unang topic na ginawa ko, pinaka-first na topic na ginawa ko is about PEMDAS yun. S. Subtraction. Okay, gagawa ako ng sample ha. Lagyan muna natin to ng, ito yung tinatawag na order of operations. Yan. Yung PEMDAS na yan. Tapos, lagyan pa rin natin yan ng law of exponent. Kasi kasali si exponents dito. Yan. Order of operations, then slash law of exponent. Okay? Gawa tayo ng sample.
Okay, dagdagan pa natin to ng isang sample. Dagdagan natin ng isang sample ha. Number 5. Ano ba? Ito. Negative 4 squared. Okay. Sagutan natin to basic na ano na sample lang to ha. 20 minus 5, ito number 1 tayo. 20 minus 5 plus 3, so ang involved dyan is itong dalawa na to, si addition and subtraction. So according sa law sa PEMDAS, kung sino do yung mauuna, yun yung uunahin natin, whichever comes first, ha? For example, nauna si 20, sunod si 5, tapos si 3 yung panghuli. Sino daw yung nauna, yun yung uunahin. For example, ito, 20 minus 5, ayan, 20 minus 5 equals 15, di ba? Ayan. Number 1 pa tayo ha. 20 minus 5 equals 15. Tapos, next natin, kasi from left to yan, from left to right. Yan. Pag ganun siya. Okay. Yan yung rules niya. From left to right. Whichever comes first. Either subtraction ba yung nauna or si addition ba nauna. Kung sino yung nauna, yun dapat yung unang isolve natin. Ha? Kahit pa mauna si subtraction. So, siya talaga yung uunahin natin pag-solve. Okay? From left to right. Whichever comes first. So, 20 minus 5 plus 3 equals 18. So, next. Divide naman tayo. So, ang involved naman dito is si multiplication and division. Okay? Same pa rin. Left to right pa rin. Left to right, whichever comes first. So, 8 divided by, dito tayo magsisimula ha. From here, going to right. From left to right. Ha? Galing dito, papunta dito. To this point, going to this point. Okay? Eight divided by 4 equals to 2, di ba? Okay. Tapos 2 times 3 equals mali. Okay na lang. Huwag na natin kasi baka Ito, huwag kayong malito dito kasi 20 minus 5 equals 15 plus 3, 18. So, dito naman, 8 divided by 4 equals 2 times 3. The answer is 6. Yan. Okay. Number 3 naman tayo. Dito na tayo sa law of exponent. Negative 3 squared. Ito yan. Ganito yung pagbasa niyan. Negative 3 negative of 3 squared. Okay. Ano yun basahin? Negative of 3 squared. Okay?
Ano pinagkaiba nitong negative of 3 squared dito sa number 4 na ito, negative of 4 squared. Okay? Trivia natin. Yung law of exponent. According to the law of exponents, if there are no parentheses, di ba? Ito yung sample natin number 3 ha. Yan. If there are no parentheses, kung walang parentheses around, ito. If there are no parentheses, the power, ito yung power ito yan. 3 raised to the power, for example, walang negative. Ito yan. 3 raised to the power of 2. Diba? Ganun yung pagbasa sa atin, diba? Ganun yung pagbasa kung binabasa natin. Raised to the power of 2. If there are no parentheses, the power applies only to the base. So, ano yung base? Ito yung base. Ito. Ito yung base, ito yung exponents. Diba? Ang tawag dito sa 3 is the base. And yung 2 is the exponent. Kung wala daw parenthesis, yung power daw na ito applies only to the base. So, itong 2 na to, para lang dito yan, para lang sa base yan, hindi kasali itong negative sign. Kasi kung itong 3 squared at 3 raised to the power of 2, ang expanded form niyan is 3 times 3. Diba? Therefore, ang 9 yan. 9 ang sagot niyan. 3 raised to the power of 2. Ang expanded form niya, yan. Expanded form. Yung 3 is inulit ng 2 beses. Minultiply siya ng 2 beses. So, 3 raised to the power of 2. Therefore, ang sagot niya is 9. So, sabi sa law of exponent, ayan, para klaro tayo. Yung ito daw na to, itong power, hanggang dito lang yan, hindi kasali yan. So, ang sagot dito is 3 times 3 equals to 9 negative 9 ang sagot diyan. Okay? 'Di ba sabi doon kanina is negative times negative is equals to positive. So bakit hindi positive? Kasi nga sabi ng according to the law of exponents, kapag wala daw parenthesis, ayan, walang ganito, ito. Yan. If there are no parentheses, the power applies only. Itong power na to applies only to the base. Hanggang base lang, hindi kasali itong negative sign. So, ang imumultiply lang niya is the base lang. So, therefore, the answer here is negative. Kapag nakakita kayo ng ganito ha, so, ang function ng number itong power na to, number 2 raised to the power of 2 is hanggang base lang. Ito. Hindi kasali ang sign na yan, yung negative sign na yan. So, ang sagot dyan is negative 9. Ito naman, number 4. Yan. Negative 4 squared. Di nyo napapansin na may parenthesis nga siya. Okay? Pero yung power niya is nasa loob pa rin. Nasa base pa rin, di ba? Nasa base pa rin. So, therefore, itong number 4, tsaka number 3, same lang yan. Nilagyan lang ng parenthesis. Nilagyan lang yan ng parenthesis. Okay? Same pa rin. Kung tatanggalin natin tong parenthesis na yan, wala siyang pinagkaiba dito sa number 3 na negative of 3 raised to the power of 2. Okay?
So, ang sagot dito sa negative of 4 raised to the power of 2 is negative 16. Okay? Kasi nga, ito ito yung tatandaan nyo ha. Ito daw power na ito applies only when there is no parenthesis. Ha? Pag walang parenthesis na nakaganyan. Okay? Dapat ganito lang. Negative of 4 raised to the power of 2. So, hanggang dito lang siya. Hindi to kasali. Itong negative na yan, hindi yan kasali ha. X yan. Okay? Dito tayo sa number 5. Number 5. Ito na. So, nakita nyo, yung exponent nasa labas na. Nasa labas na ng base mismo. Nasa labas na ng base mismo na nasa loob din ng parenthesis yung power niya. Okay? Tingnan nyo mabuti. Okay? So, dito na, sabi sa low exponent din, if there are parentheses around the negative base, kung meron daw parenthesis sa loob, or around sa loob. Around, dito sa gilid, or dito sa tabi niya, may parenthesis daw, the negative, around the negative base ito yung power niya. Kapag daw yung para hindi kayo maguluhan ayan. Kapag yung parenthesis daw is around the negative base, ayan, the power applies to the entire equation. Including the negative sign. Diba kanina wala? Ito yun kanina. Ito lang number 4. Yan. Nasa loob yung power niya kanina. Nasa loob ng base. Ito naman, nasa labas. Therefore, the power applies to the entire equation. Okay? So, tanggalin natin to. So, yung mangyayari dyan is, pag in-expand natin to siya, magiging, yung expanded form nito is ganito. Negative 4 times negative 4. So, ano yung kanina sa multiplication? Kapag negative times negative equals positive, di ba? Therefore, ang sagot dito is positive 16. Okay? Naintindihan nyo? Kapag nasa labas ng parenthesis yung power niya, itong exponent na ito, nasa labas ng parenthesis and then nasa loob yung base at saka yung negative sign niya. Therefore, this power applies to the entire equation. Okay? Kaya kapag ito, expanded na to, in-expand natin tong negative 4, magiging negative 4 times negative 4. Therefore, negative times negative is equals to positive. Okay, next. Okay. Ito naman next natin. Sige daw, try nyo daw itong sagutan. Okay? Pause nyo muna yung video, kuha kayo ng papel. Sagutan nyo to. Yan. Okay? Baka tayo mag-straight. Ayan. Try nyo yung sagutan to Pause nyo yung video, okay? So, okay. Sagutan ko na since siguro pinost nyo yung video
Baka lang. Okay, ano yung unahin natin dito? So, yung may mga exponent, di ba? Yan. Parenthesis, tsaka yung exponent. From left to right pa rin tayo, di ba? Uunahin natin yung may parenthesis. So, negative of 3 raised to the power of 2. Ano sagot dyan? Negative 9. Diba? Tapos ito, nasa labas yung exponent niya. So, therefore, mangyayari dyan is negative 2 times negative 2. Okay? Times negative 2 times negative 2 is yan, ganito yan ha. Yang ganyan, expanded form niya is ganito. Therefore, ang sagot dyan is positive 4. Okay? Times 4. And then, copy natin si 36. Divided by. So, ang naiiwan na lang na operation is multiplication and division. So, from left to right tayo ha. Left to right. 36 divided by 9. So, kapag nag-divide tayo, anong sagot? (36 divided by negative 9 is negative 4 times 4. Ito dito, di ba, na ang naiwan siya is yung multiplication and division na lang sa order of operation niya. Sa multiplication and division, they rank equally. Pero kung sino yung nauna, siya ang uunahin. Ha? For example, nauna si division. So, yeah, siya talaga yung uunahin. Ito yung nauna. 36 divided by 9. Okay? Hindi pwedeng ito yung uunahin natin. Hindi yan pwede. Dapat dito tayo. From left to right. Okay, therefore, the answer is negative 4 times 4 is equals to negative 16. Ayan, sagot natin. Next problem tayo. Next problem. Okay. Ito namang next problem na to. Try nyo kung kaya nyo. Pause nyo yung video. And then, try nyo i-solve. Okay? Sige, sagutan ko ha. Sagutan natin. So, ano yung uunahin natin dito? Siyempre, ito. Yan. Kasi nga, yung may parenthesis, ito. Dapat kapag mga ganito ha, dapat memorize yung PEMDAS. From the word PEMDAS. PEMDAS. Kapag may nakita kayong parenthesis sa itong this expression, tingnan nyo kung may parenthesis ba. So, kung walang parenthesis, proceed kayo sa exponent. Kung merong exponent. Okay? So, ito. Negative 2 minus 3 equals negative 1. Okay? Ano ba to? 2 minus 3 equals negative 1. So, negative 1. Tapos, meron pa yung may exponent na 3. So, kapag ganito na, ganito yan, expanded form niya, negative 1
times negative 1 times negative 1. So kapag negative times negative, magiging positive, di ba? Yeah. Negative 1 times negative 1, nagiging positive 1. Okay? Tapos ito naman, copy natin. Kasi may isa pa. Ito munang dalawa, inuna natin. Ito. Tapos, may nakakuha na tayo ng positive 1. Meron pa tayong isa, negative 1. Positive 1 times negative 1 equals negative 1. Okay? Wait. Tapusin muna natin tong isa. Ito. Dito naman tayo sa kabila. Same pa rin yan. 2, positive 2 minus 3. Ito dito sa kabila. 2 minus 3, negative 1. Okay? Yan. Tapos, dagdag natin tong plus 2. And then, itong 8 plus 3. Okay? 8 plus 3. Ano pa to? Okay. Simplify muna natin to kasi may ano pa siya, may exponent pa. Negative 1 times negative 1, positive 1 times negative 1 equals negative 1. Tapos dito naman sa kabila, ito, negative 1 times negative 1 equals positive 1. Copy natin tong plus 2. And then, ito, copy rin natin 8 plus 3. So, ano pang meron dito? Meron pang multiplication. Ito. Walang division pero multiplication yung sunod. So, dito na tayo. Positive 3 times negative 1 equals, anong sagot? Yan. Negative 3, di ba? Negative 3. Tapos itong plus 2 times 1, 2. Therefore, 8. Yan. Kasi dito yan, di ba? So, from left to right na tayo. Okay? 8 minus 3, 5. Diba? 8 minus 3, 5. Plus 2. So, therefore, ang sagot nito is, from left to right tayo ha. Ito ha. 8 minus 3, 5 plus 2. Therefore, the answer is 7. Ayan. Kuha nyo? Ulitin natin ha. Ulitin natin. Sige. Para di kayo maano. Unahin natin tong exponent na to. Okay? 2 minus 3 equals negative 1 raised to the power of 3. Tapos ito naman, 2 minus 3 equals negative 1 ulit raised to the power of 2. Copy natin to, plus 2. Tsaka itong 8 plus 3. Sunod-sunod ha, sunod-sunod. Tapos ito, may exponent pa. Ayan. Ang expanded form nitong negative 1, around the parenthesis, meron siyang exponent na 3. So, negative 1 times negative 1 times negative 1. Therefore, negative 1 times negative 1 equals positive 1. So, meron pang isa. Positive 1 times negative 1 is equals to negative 1. Therefore, ito dito, negative 1 ulit yan.
Tapos ito naman, negative 1 times negative 1, dalawang beses inulit kasi may yung exponent niya is 2. Therefore, positive 1 na yan. Tapos copy lang natin tong plus 2 tsaka 8 plus 3. Tapos ito na 3 times negative 1 equals negative 3. 2 times 1 equals 2 plus 2. Tapos itong 8, copy lang natin. Therefore, 8 minus 3, 5 plus 2. Kaya 7 yung answer natin. Okay? So, ito ulit. Yan. Paano nyo isosolve yan? Exponent niya is 0. 0 yung exponent ng 2358. Okay? Solve natin. Sige, try nyo lang. Try nyo isolve. I-pause nyo yung video. Okay? Sagutan natin. Any number or any base na may 0 exponent, automatic yan 1. Ha? Automatic 1 yan. Pero unahin muna natin dito si kasi exponent yan. Unahin natin to. Yan. Negative 2. Yan. 4. So, lagyan natin ng yan. Tapos ito naman, ito, plus 9. Kasi 3 times 3 equals 9. Ito tandaan nyo yan negative of 2 raised to the power of 2. Wala sa labas yung yung exponent niya, kaya hindi applicable yung negative sign. Kaya ito, kinapi lang natin yan. Ito, dito, kinapi lang. Tapos, minultiply natin yung base niya. Kasi, yung power niya, exponent niya is nandito sa base. Hindi siya kasali dito sa sa sign niya. Okay? Tapos, ito naman. Negative 8 times negative 8. Nasa labas yung exponent niya. So, ito yan. Dalawang beses minultiply si negative 8. Kaya, yung sagot dyan is positive times positive, ano yun? Positive. Negative times, diba? Positive, diba? Times negative. So, magiging, ayan, 64. Kasi instead na, ito, negative 8 times negative 8, supposed to be positive na, diba? 64. Yan. Pero may, ito, minus na yan. Ay, hindi pala, ito pala. Mali. Yan, minus na yan, ha? Kasi 64, kaya dito, kinapi lang natin to siya. Itong negative sign niya. Kinapi natin. Okay? And then, dito naman, ito naman. Automatic ito, any number na, any base number na may 0 exponent, automatic 1 yan. Okay? 1 minus. So, ano na to? Ano nang next nito? Ito naman next. May may parenthesis pa. Unahin pa natin. Negative times negative 4 equals positive 4. Yan, 1. Bring down natin yung 1. Copy natin yung 1. Tapos, plus 9 minus 64.
1 plus 4, 5. 5 plus 9, 15, di ba? Tama ba? 14 pala. 14. Mali. 1 plus 5. 1 plus 4. 5 plus 9. 14. 14 minus, ito, 64. Ano? Therefore, ang sagot, 14 minus 64 is negative 50. Ito yung sagot natin. Okay? So, bukas ulit. Hanap ulit tayo ng mga topics na yung pang ano na, tawag dyan, pang summarize na sa sa final coaching natin. Okay, thank you for watching.